Matapos nating ibalita ang ginawang pagpapasabog ng Estados Unidos sa hinihinalang cartel boat ng Venezuela na ikinamatay ng 11 katao na sakay nito at mga kontrabando ay agad namang gumawa ng mapangahas na hakbang si Maduro. 2 F-16 fighter jets ng Venezuela ang lumipad malapit mismo sa guided missile destroyer ng US Navy na USS Jason Dunham. Ayon sa Pentagon, ito ay isang highly provocative move, isang malinaw na pagpapakita ng lakas laban sa Amerika. Ano kaya ang magiging susunod na hakbang ng Amerika? At bakit biglang naglakas loob ang Venezuela na hamunin ang pinakamalakas na hukbo sa mundo? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. 2 Venezuelan F-16 fighter jets ang lumipad ng sobrang lapit sa ibabaw ng USS Jason Dunham sa international waters noong Huwebes na naging mapanganib na pag-escalate sa tumitinding standoff ng Washington at Caracas sa Caribbean Sea. Nangyari ang insidente 2 araw matapos pasabugin ng US forces ang isang Venezuelan vessel na di umano'y may dalang droga at sakay ang 11 katao. Ayon sa impormasyong inilabas ng Reuters, lumipad ng direkta sa ibabaw ng guided missile destroyer ang Venezuelan aircraft, isang galaw na agad kinondena ng Pentagon bilang sobrang provokasyon. Sa mga hindi pamilyar, bahagi ang Jason Dunham ng malaking US naval deployment na may hindi bababa sa 7 warships at may sakay na higit sa 4,000 sailors at marines. Isang pagpapakita ng lakas na malinaw na nakaalarma sa gobyerno ni Presidente Nicolas Maduro. Sabi ng Pentagon, 2 military aircraft ng rehimeng Maduro ang lumapit sa isang US Navy vessel sa international waters. Itong sobrang provokatibong aksyon ay sinadyang guluhin ang aming counter-narco-terror operations. Binigyang babala naman ng Pentagon ang kartel na nagpapatakbo sa Venezuela na huwag nang subukang pigilan o hadlangan ang counter-narcotics at counter-terror operations ng US military. Ang choice of words dito ay kapansin-pansin. Hindi tinawag ng Pentagon ang Venezuela na isang bansa o gobyerno, kundi ang kartel na nagpapatakbo ng Venezuela. Isang malinaw na escalation sa salita na nagpapakita kung gaano kababa na ang US-Venezuela relations sa ilalim ng Trump administration. Habang lumilipad ang Venezuelan aircraft sa ibabaw ng US destroyer, sinabi naman ni President Maduro ang first-time activation ng kanyang national militia na nagmo-mobilize ng mga civilian volunteers sa buong bansa. Sabi ni Maduro, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang communal units ng militia ay maa-activate mula Hilaga hanggang Timog, Silangan hanggang Kanluran, hanggang sa huling komunidad. Samantala, si Secretary of State Marco Rubio ay dinala pa sa mas mataas na level ang agresibong salita ng Trump administration. Nangako siyang pasasabugin ng foreign crime groups at babaguhin ang paraan ng Amerika sa pagharap sa drug cartels. Habang bumibisita sa Ecuador, malinaw na sinabi ni Rubio na wala na ang dating rules of engagement. Nang tanungin kung ang mga smugglers mula sa US allies gaya ng Mexico at Ecuador ay pwedeng maharap sa unilateral execution mula sa US forces, sabi ni Rubio, tutulong ang cooperative governments para tukuyin ang mga smugglers. Dagdag pa ni Rubio, binalaan na namin sila na mangyayari ito, pero may ilan pa ring nagpumilit na gawin ito. Alam mo, sa ngayon dapat nakatutok tayo kung paano tatapusin ang gera sa Gaza, paano aalisin ang Hamas, paano i-disarm ang Hamas. Para sa cooperative governments, wala nang problema kasi sila mismo ang tutulong sa atin para hanapin ang mga ito. At kung kailangan pasabugin, tutulungan nila tayo. Tutulungan nila tayo dito, depensa pa ni Rubio sa bagong strategy. Sabi na ng President na determinado siyang makipagdigma sa mga grupong ito. Kaya magpapatuloy tayo sa paghahanap gaya ng dati, pero ngayon hindi lang basta maghahanap ng mga nagbebenta ng droga o maliliit na bangka para hulihin. Hindi, ang sabi ng President, gusto niyang makipagdigma sa mga grupong ito dahil 30 taon na silang nakikipagdigma sa atin at wala pang sumasagot. Pero kung friendly governments naman, sila na mismo ang gagawa o tutulungan nila tayo na gawin ito. Subalit ang pinakamatinding salita ni Rubio ay nakalaan para sa Venezuela na tuluyan niyang tinanggihan ang kahit anong posibilidad ng cooperation sa gobyerno ni Maduro. Sabi ni Rubio, para sa Venezuela, hindi sila pwedeng makipag-cooperate sa atin kasi sila mismo ay bahagi ng kasamaan. Hindi sila gobyerno, malinaw yan. Si Nicolas Maduro ay hindi isang gobyerno o political regime. Sila ay isang masamang organization at organized crime group na sumakop sa isang bansa para maging leaders at maging bilyonaryo. Dinagdagan pa ng Secretary of State ang legal justification para dito gamit ang federal indictments. Sabi ni Rubio, si Nicolas Maduro ay isang narco-trafficker. Hindi lang ako ang nagsasabi nito, isang grand jury sa New York ang nagsabi. Nagpresenta ng ebidensya ang prosecution at na-indict siya.
grand jury mismo ng mga tao sa New York, ang ganitong tono ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa US foreign policy na ituring ang ilang gobyerno hindi bilang sovereign states, kundi bilang mga criminal enterprises na pwedeng atakihin militarily. Lalong tumindi ang gera ng mga pahayag noong Miyerkules ng banatan ni Venezuela's Interior Minister Diosdado Cabello ang kredibilidad ng US strike na tinawag niyang fake news at nagtanong tungkol sa opisyal na kwento ng Amerika. Habang nasa kanyang TV program, ipinakita ni Cabello ang mga larawan ng Diumanoy drug vessel at nagbigay ng sariling analysis. Sabi ni Diosdado Cabello, sinabi nila malaking dami ng droga, tama, malaking dami ng droga. Heto ang maliit na bangka, heto raw ang ship at ito ang mga tao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasaan ang 6 pa? Ipinapasa ko lang ang duda ng tao kasi tinatanong nila ako at gusto kong may tumulong na sagutin ang duda na ito. Sabihin na lang natin na ito ang droga. Paano gagalaw ang ganyan ng walang fuel? Nasaan ang fuel tanks? Nakakahuli kami ng maliliit na bangka na may droga dito at mas marami pa silang fuel kaysa droga. Mas nakakasira pa sa narrative ng US. Binigyang diin ni Cabello ang tanong tungkol sa extrajudicial execution. Sabi ni Cabello, ito ba ay extrajudicial execution? Tinanong nila si Rubio pero umiiwas siya. Paglabag sa batas, pagpatay ng 11 katao. Sabihin na lang natin, halimbawa, na droga nga iyon at may 11 katao at binaril sila. May karapatan ba silang itumba ang tao? Sarili nilang batas ang nagbabawal niyan. At paano naman ang karapatan sa depensa ng mga taong nandoon? Lalong masama para sa kredibilidad ng US nang sumali sa mga nagdududa ang kilalang Venezuelan opposition figure na si Enrique Capriles. Sa isang interview sa Reuters, nanawagan si Capriles ng transparency mula sa parehong gobyerno. Sabi ni Enrique Capriles, sinasabi ng gobyerno dito sa Venezuela na ito ay artificial intelligence. Ang malaking tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Sabi ni Maduro, AI. Ipinakita ng US ang pagsabog ng bangka, pero puro tanong lang ang meron tayo. Handa bang sagutin ng US government ang mga tanong na ito? Paano natin malalaman na 11 ang mga tao? Binilang ba nila sa bangka? Paano natin malalaman na Venezuelan sila? Lumutang ba ang kanilang ID cards pagkatapos? Dahil dito, lumitaw ang malalaking tanong tungkol sa legal basis ng military action ng US at kung handa ba silang magbigay ng transparency para ma-justify ang paggamit ng nakamamatay na puwersa sa international waters. Habang tumitindi ang tensyon sa Caribbean, marami ang nagtatanong, ito ba ay simpleng laban kontra droga o simula na ng mas malaki at mas mapanganib na digmaan? Ano sa tingin mo? Magiging dahilan ba ito ng panibagong gera o matatapos lang sa pagpapalitan ng banta at salita?